Marami po ang natuwa mga kababayan sa pag-uwi ng ating kababayang si Mary Jane Veloso na sa katagal-tagal ng panahon mga kababayan, sa lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi natin sukat akalain na makakauwi pa siya sa ating bansa. Dahil convicted na siya mga kababayan Sa makatuwid, nakatakda na nga siyang bitayin, di ba? At dahil hindi na lang natin ibibigay kung saan ang credit dahil 14 years pong nakikipag-ugnayan ang gobyerno natin mga kababayan sa Indonesia, ay ngayon, sa wakas nakauwi na siya. At bilang Pilipino mga kababayan, natutuwa po tayo. Pero subalit na tapwat, marami po ang tila na-offend mga kababayan dahil parang pinoportray pa ng gobyerno na ito si Mary Jane Veloso ay isang living hero. Marami po ang nagsitiasan ng kilay mga kababayan dahil lumalabas na ang gobyerno ito ay mas nagbibigay pa ng importansya dito kay Mary Jane Veloso kaysa kay VP Inday Sara Duterte na ngayon tinuturing na parang basura ng gobyerno mga kababayan. Samantalang si Mary Jane Veloso na convicted po yan sa Indonesia mga kababayan ng kasong may kaugnayan sa illegal na droga ay pinapalabas pang living hero mga kababayan ng Marcos administration. Samantalang si VP Sara, basura. Kaya naman, ang sabi ni Atty. Topacio mga kababayan, ay kung gayon ang basihan, bakit hindi na lang natin din gawing hero itong si Saba? Si Laila Saba de Lima dahil nakalusot din ito mga kababayan sa kanyang asunto sa droga. Ganyan na ba talaga ang gobyerno natin ngayon mga kababayan? Parang napopromote pa itong mga taong nasasabit sa droga. Panoorin po ninyo ang sabi ni Topacio. Bakit sino ba ang mahalaga? Yun daw bang umuwi na isang OFW o yung ating Vice President? Hindi. Mas maganda pa ang trato kay Mary Jane Veloso mga kababayan kaysa kay VP Sara Duterte ha? Yung ganong salita. Hindi, alam mo, although mahalaga yan, Opo. si Veloso, kasi Opo. kababayan natin yan, natulungan natin na dito siya nakapiit. Okay. Number one, nagkasala naman siya sa ilalim ng batas ng Opo. Indonesia. Convicted ba kababayan? Nahuhulihan siya ng droga. Bulto-bultong droga. At ewan lang natin ha, salamat kay dating Pangulong Duterte, nawala siya sa death row mga kababayan. At ewan lang natin kung ikukumpara natin ang kulungan dito kumpara sa Indonesia. Dahil kulong pa rin siya mga kababayan dito sa Pilipinas. Di ba alam naman nating siksikan ang mga kulungan dito? Ang baho. Wala ngang bed mga kababayan. Baka mas maganda pa ang kulungan sa Indonesia niyan. Pero ang usap-usapan mga kababayan, bibigyan ng pardon mga kababayan ni Presidente BBM. Tapos bibigyan din ng award. Siya, yun. Kasi draconian. Draconian. Ang Indonesia mga kababayan, they hate drugs. Talagang bitay mga kababayan. Yan talaga ang dapat sana, no? Tulad dito, ang mga nagda-drugs daw ay hindi kriminal. Sabi ng PNP chief. Sabi ng PNP yan, ha? Oo, ni Marbil, di ba? Nagpapataas lang daw ng energy mga kababayan at may economic value din daw iyan. Sabi ni Marbil. Kasama doon sa ekonomiya, para daw lumakas ang ekonomiya, magdroga ka. Hindi naman sinabing magdroga ka pero naiintindihan daw niya na ang ilan hindi naman adik-adik. Ginagamit lang para mataas ang energy para maging productive. Yan ang punto ni Marbil pero masakit pa rin sa tenga, no? Galing talaga sa PNP chief. Para niyang kinukonsinti ang nagdodroga. Anyway, clap ang mga drogista mga kababayan sa panahon ng BBM ngayon nakalaya. Kerwin Espinosa, self-confessed na mga kababayan. Si Laila Saba de Lima na may asunto sa droga. Si Mabilog mga kababayan, nabida-bida na sa Quadco mga kababayan. At iba pang mga drug personalities. Free as a bird na. At lahat ng iyan is maa-attribute natin sa ating presidenteng may issue din kaugnay sa illegal na droga. Ay, totoo yun, sir? Di ba? Paano naman naging living hero? Living hero. Yan The Guardian. A living hero. Philippines welcomes back death row survivor Mary Jane Veloso. Masaya tayo na nakauwi siya mga kababayan. Pero ewan lang natin talaga kung talagang mayroon siyang kasalanan, na set up lang siya, inosente. Pero hindi po siya maituturing na hero mga kababayan Nabibigyan pa ng mga award tapos mas maganda pa ang trato sa kanya kaysa sa ating vice presidente. Yan po ang pinupunto ni Topacio mga kababayan.
ang isang na-convict sa ibang bansa ibinaling dito. Tama na, Convicted. tinulungan natin kasi kababayan natin pero hindi po hero. Oh, hindi hero, sabi ni Topacio. She was found guilty. Ano ba naman kayo? Iba na talaga ang standards natin. Ano? Dahil ang presidente nga, hindi pa nga sumasagot kung drogista ba siya o hindi. Magagalit sa akin yung iba pero sorry How can you Marami talagang magagalit niyan. Oh, consider her a hero? Convicted nga. Alan Jacob. convicted. Chief D, o kung hero yan, di hero na rin si De Lima. Oh, Umamin. gawa na natin ng rebulto si Dilima. Sino magvo-volunteer diyan? Ako, mag-donate ako ng isang sakong semento para paggawa ng rebulto ni Dilima. Oh, gawa natin ng rebulto. Gawin natin hero si Dilima. Pwede rin santita, demonyeta. Anyway, Okay. tapos na yan, nandito na. Ngayon, President Marcos, kung bibigyan mo, hindi ang clemency, simple lang naman yan eh. Clemency pala ang term, mga Tingnan mo ba, kababayan. she suffered enough sa Indonesia. If you In think fairness, you- mga kababayan, 2010 pa yun 14 years. Sa tingin natin, sapat na rin yung kaparusahan. Plus the emotional, mga kababayan, stress na bibitayin ka. Oh. Buti na lang na isalba. Baka bibigyan ng clemency. gravity ng kanyang crime ay At sana ha, kung mayroon man siyang pagkakamali, mga kababayan, ay hindi na niya maulit ha. napagbayaran na niya, Hindi natin sinasabing sinadya niya talaga, pero what if, mayroong nagpadala sa kanya ng bagahe, o ganyan. Nagpagamit siya sa mga kartel, o kung ano man ang nangyari noon, mga kababayan, huwag na niyang ulitin. i-pardon mo. Pardon. Otherwise, Pardon. huwag mong i-pardon kasi yung sinasabi niyang pinag-aaralan ng mga legal experts. Alam niyo, bagamat ni Board of Pardons and Parole, Pero hindi ma-offend ang Indonesian yan. Dahil ang sabi, mga kababayan sige, papayag kami na ibigay namin sa si Veloso at doon na i-continue ang kanyang kanyang sentensya. Ibig sabihin, ikulong nyo sa inyong lugar na lang, at least andon sa inyong bayan. Pwede siyang ma-visit ng kanyang pamilya. Pero kung palalayain agad-agad, mga kababayan, sasabihin ng Indonesia, punyeta, pinalaya nyo, nahuli na namin yan. O baka ganyan ang iisipin ng Indonesia. Dapat na bibitayin na nga dito sa amin yan. Ewan lang natin din ha. Nasa sa presidente na po yan, mga kababayan. At nasa ating Justice Department na po, mga kababayan. Titimbangin niya kung sapat na ba iyon kumpara sa kanyang nagawang kasalanan o hindi pa. ultimately, ang power of pardon is plenary. Ibig sabihin, sa presidente lang yan, walang maaaring makialam dyan. Kung gusto niya, No no one questions can question it. Tama. Kagaya kay Robin Padilla, kagaya sa mama, mami, nanay ni Jim Paredes, mga kababayan, na nambomba pa nga. Matuturing ng terorista, mga kababayan, na pardon ni Kurikong.com, si Erap. Dahil ang kanilang mga sala, mga kababayan, involving moral turpitude, na pardon. Kaya, mga kababayan, itong mga tulpo, ang bait-bait sa mga Marcos, dahil baka kung tatakbo yung presidente, ma-question ang kanilang conviction and finality doon sa Supreme Court ng libel na maituturing, mga kababayan, na moral turpitude. Baka umaasa sila na mapardon. Ningag-ngag. Kahit sa korte, hindi mo pwedeng i-question. pwede, That is one of the few remaining prerogatives sa executive na hindi pwedeng i-review ng kahit sinong departamento ng gobyerno. Ang sarap na niya, no? Presidente ka, tapos mayroon ka kakilalang mga nakulong na basta hindi lang heinous crime at illegal na droga. Laya ka na. Makakilala mo. Pero cargo mo na rin sa iyong morality yan. Ano po yan? Yung Legal doctrine konsensya. yan. I-research nyo. Huwag kayo maniwala kay Dan Fernandez. Pero pwede nyo i-google. I-google namin. Mas maganda ChatGPT. At isa rin, at sa Amerika din pala, mga kababayan, si Biden, pinardon niya ang kanyang anak mismo, na convicted, mga kababayan, sa kaso. Sabi daw kasi ni Barbers in the script. So anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.